Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. Yun, maraming salamat sa pagtambay, sa pag-check ng aking channel at sa pakikisama sa aking trip. Yun, sana yung mga nagpapa-shoutout malagay ko ngayon sa video ngayon na tapos yun. Gusto ko nang panoorin tong laban na to pero nilaan ko talaga siya para ngayong linggo kasi medyo bago pa siya nung mga nakaraan. At kung di nyo pa napapanood sa mismong channel ng Flip Top, doon nyo muna i-check. Kung napanood nyo na, i-check nyo pa rin doon. Tapos kung gusto nyo lang ng mga opinion, ng mga insight, punta kayo dito sa channel na to. O kung trip nyo naman, pwede din kayo pumunta sa channel ng iba't iba pang MCs na may mga reaction video. Marami na mga MCs na merong ganito ngayon. So mas madami na kayong impormasyon na mapupulot. Check nyo si Sir Bata, si Saki, si Jonah, si Shernan. Alam ko pati si Batang Rebelde, si Slack ata, mukhang tinutuloy niya na talaga, si Cripply. Yan, madami kayong mga MCs na pwede nyong pagkuhanan ng mga impormasyon kung wala kayong mapagkaabalahan. Tapos kung napanood nyo na sila lahat, check nyo ako dito. Yun. Pero yun, wag na natin pahabain para sa episode 38 ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni Harlem at ni Katana. Yeah. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Harlem. Sana huwag ka mabigla, di ka lamigin, baby. Nandyan yung light up sa tabi, sige I'm lazy. What the fuck you talking about? We ain't never running out. May tira pa tayo dito mga AG. May tira pa tayo dito mga AG. Yun, supportahan nyo ang music ng mga MCs. Supportahan yung mga hustle nila, mapa-clothing man yan, kung ano-ano mang business. Follow nyo sila sa mga social media nila. Yun. Check nyo din pala Spotify ko. Meron ng 2 kanta dyan. Raffian sa Spotify. Medyo mahirapan lang kayong hanapin kasi meron na akong 32,000 monthly listeners. 32 monthly listeners. So, mahirapan pa kayong hanapin yan. Pero, check nyo lang kung trip nyo lang na bagong painggan. Pwede nyo add sa playlist nyo. Tapos pag di nyo trip, tanggalin nyo. Pero yun, check nyo yung mga hustle ng MCs. Yeah. Natalo ko kagabi, Black Manila, sige. Ayun. Hindi nyo alam. Inside joke yun. Pero, yun. Kami ni Boss Sherwin, yung may-ari ng Black Manila, parang meron na kaming matagal ng back and forth conversation na magsiset kami ng araw na maglalaban kami ng NBA 2K kasi naglalaro din ako dito sa PS5. Yun, tapos nung itong ahon day 1 day 2 dala ni boss yung PS5 niya. So parang nung pagkatapos nung day 1 nung wala na halos tao, pumunta ako dun sa booth ng Black Manila kasi nga sabi ni boss dun sa post niya, pag natalo daw siya sa 2K, may libreng merch ng Black Manila. So, pumunta ako doon. Kahit tapos na yung laban, pumunta pa rin ako doon. Pagpunta ko doon, ang kalaro ni Boss Sherwin, si Lipram. So, nagantay ako. Tapos, biglang dumating si Harlem. Sumingit siya. Sila yung naglaban. Di nangyari, nanood na lang ako. Alam ko GS nun si Harlem, tas Milwaukee si boss. Yun, ang pustahan nila pagka nanalo si Harlem, bibigyan ng Black Manila si Harlem ng merch na susuotin niya ata dito sa laban from head to toe. So Black Manila everything. Tapos pag natalo naman si Harlem, isa-shoutout niya yung Black Manila na wala siyang makukuha kahit ano. So sa tingin ko natalo si Harlem ni Boss Sherwin kasi nung unang laban nila nung nanonood ako, ni-restart ni Harlem. So naglaban ulit sila. Tapos di ko na napanood yung pangalawang laban nila kasi medyo
late na noon, tapos inaantay na ako ng mga tropa ko kasi medyo malayo pa kami. Yun, sa tingin ko natalo si Boss Sherwin, si Harlem ni Boss Sherwin nung gabi na yun. Kaya sinoutout niya yung Black Manila. Pero yun, shoutouts kay Boss Sherwin. Shoutouts din sa Black Manila, sa Crown Manila, sa lahat ng mga nandyan sa likod. At supportan nyo yung Flip Top merch. Lahat ng Flip Top collaborations. Yun, supportan nyo. Yeah. Lang, Odat naman, tsaka kay Katana na din. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Katana. Alam ko, di madali ang tanggapin. Abot kong maling-mali kang banggain. Eto yo si boss, sa aking sisindihan na din. Kumalma ka lang muna, wag mo munang sapakin. Katana, Las Piñas. Yun, supportan nyo din yung music ni Katana. Excited ako dito kasi sa mga inahangaan kong bagong MC sa Flip Top si Katana kasi kakaiba yung humor niya tsaka yung style niya. Kaya yun, magandang laman. Snog 7 Heads, Mongol Unit, Notorious, Black Manila. Salamat. Pinag-usapan na nila. Pumayag naman si Katana na maula si Harlem. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 15, Day 2. Harlem. Yo! Let's go! Ilang years na akong bumabattle. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas isang dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars Ahon Game! Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe, sabihin mo muna, Protractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa yung boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Relo, Rolex, o time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Limit. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Ginugil ko pa para sa inyo mabuo lang yung multi, yung packing shit. Na ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at ibang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito? Kay Kilua sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tas siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan, kagabi. pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Tas sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout out mo naman yung ex ni Kilua na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madama yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Takina, pero ganyan kayong mga bagong MC, no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pas battles. Yan mga paborito nyong pandis. Hindi ko
ko malaman kung mga battle MC ba kayo o mga chismosong archaeologists. Style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling. Katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Kasi alam mo gaano ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Niwala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan kang reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-angulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko palang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Pitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Slakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag-uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri, and you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Yeah. Yun, okay yung round 1 ni Harlem. Lalo nung simula. Parang ano siya papataas siya. Tapos nung bandang gitna medyo bumababa. Yun dun sa Ekisan. Ako kilala ko yan sila Kilua yung Ekisan. Pero siguro isang ano din sa ganito yung kung kilala ba ng mga naikinig yung MC o yung liga na binanggit mo kasi doon mas makukuha nila yung impormasyon o mas mabilis nilang maaabot yung bara. Pero sa tingin ko dito sa scenario na to parang di masyadong familiar yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paing thousand ata yun nandyan. Hindi nila lahat alam yung Ekisan ganun. Pero kasi medyo mahaba din yung linya ni Harlem na yun. Pero maganda din yung sa ano niya yung alam yung gabi tas sa court kayo maglalaban ba't di na kayo nagpailaw yung ganun. Tapos yun yung trip ko siya yung unang bumanat para masita niya na yung mga bulol sa Arnano yung mga ganun. Ayos yun, ayos na angulo niya napili yun. Tapos yun, at saka nung day 1 pinarinig na sa akin to ni Harlem yung buong round 1 niya. Tapos ngayon ko lang naalala ulit. Actually di ko na din masyadong naalala kasi medyo lasing na ako sa flip top beer noon. Pero ngayon may mga pumapasok na sa akin ulit. Pero mas maganda kasi yung madaming tao kasi mas ma-appreciate nila yung sulat mo. Nangyari nga na nung unang mga linya niya nagustuhan nila. Tapos yun, yung sa Family Feud, hindi masyadong na ano yung parang tinatawag niyang anak si Katana. Yung bumili ng Family Food, yun. Okay sana din yun. Tapos, yun, you can only walk, basta tinuruan kita magharakiri, tapos you can only walk paghawak kiwi, ganun. Pero yun, okay yung round 1 ni Harlem, medyo humina lang siguro dun sa gitna. Siguro in terms of reaction ng crowd o kung saan naman. Nasayangan lang ako dun sa mga linyang pwede niya pa sanang gamitin na mas malakas. Pero yun,
Pakinggan natin yung round 1 naman ni Katana. Yeah. Check. Kaya ko din yun. Medyo lang. On game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan? Tatay ko to. Putang ina nyo ah. Mga saraba ulo nyo. Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, fuck you, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako pa napili mo, damay-damay no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol. Ba't hinila mo ako pabalik? Tangina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility na madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kami, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tangina mo. Ang gusto mo battle, tangina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, putang ina kasi neto parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Yung lupit nung yung simpleng lang, yung kahit kung sa tingin mo sa'yo kung nakuha, parang ako pa rin yung papatay sa'yo. Parang gano'n, di ba? Yung kala Sarot Obi, yung kay Jiraya. Yung kay Jiraya, pinatay siya nung mga estudyante niya, sila, yung Pain, di ba? Patay kay Sarot Obi at Jiraya. Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan. Sinong nag-dethrone kay Kronos, di ba? Yung mga anak niya, si Zeus, yung Olympians, yung nag-dethrone kay Kronos. Tapos, sa Lion King, hindi yung tungkol kay Mufasa. Tungkol kay, di ba? Tungkol kay Simba yung movie. Ko sa iyong ipaalala at yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, di na kita idol, kadiri ka. Minama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yun, puta, suntokin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang dura mo. At yun din ang rason ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butas sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop. Nakakahiya ka na magmaktol. Kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya.
Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin, Poseidon, komportable si Hades sa ilalim. Tangina, ano? Yun. Solid yung round 1 din ni Katana. Ang dami niyang dami niyang nakuhang napagkasyang anggulo sa putang ng isang round, 'di ba? Parang una yung nagsimula sa parang dun sa ano nabasag na yung ang dami mong ipapamana kasi parang claim na nga ni Harlem bago matapos yung round niya na anak niya si Katana, no? Tapos sinabi ni Katana na oo nga anak mo ako pero ang daming ipapamana ba't yung Mexin dila pa ganun. Kumbaga kaya bulol yung anak niya dahil namana niya dun sa tatay, 'di ba? Parang ganun. Hindi ko alam kung doon pa lang nabasag na yung mga bulol sa arna anggulo ni Harlem, pero ang lupit kasi nung kay Katana kasi ang dami niyang anggulo eh. Parang mahina ka sa big stage pag wala yung best friend mo, tapos pagka one-on-one dapat pandemic, yung parang magaling ka lang ba't ang daming kailangan pag madaming kondisyon. Parang nagustuhan ko yung mga anggulo na napili niya, ganon. Kumbaga kasi yung opener ni Harlem malakas talaga eh. Yung kay Katana parang kahit hindi ganon kadiin yung mga punchlines, parang kung paano lang niya binabato yung punto, parang oo nga no, parang mapapaano ka eh, parang mapapasang-ayon ka niya. Ganon. Tapos nagustuhan ko din yung kala Mufasa, yung kala Jiraiya. Yun. Hindi ko alam, solid yung round 1 ni Harlem, yung pang simula niya na medyo lumalaylay sa gitna, tapos medyo umangat ulit ng konti sa dulo. Tapos kay Katana na isang diretso na maayos, ganoon. Hindi ko sigurado. Pwedeng bigay ko kay Harlem ng konti, pwede ko din bigay ng tabla. Kaso nakakalito eh, kasi nagustuhan ko yung mga angulo ni Katana eh. Di ko alam. Siguro sa ngayon bigay ko muna siya ng paano ba? Bigay ko muna siya siguro ng tabla, tapos sabay isipin ko na lang ulit mamaya kung anong magiging decision ko, parang ganun. Pero yun, parang gusto ko na lang manood, ayoko na lang mag-isip ng kung sino pang putang ng dapat manalo. Pero yun, panoorin natin yung round 1 muna ni Harlem. Yo! Tangina mo. Suwi mong anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oh, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng modus Hindi ko na ito narinig. LMC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So, flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-side nagagalit. Oh. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanina ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, itong si Nego G. Tinalo ko ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na, di puta jump shot pati layup nun ni Isa Bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Ang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, ang ina ka,
imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa kabas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo. Alam nyo ba ano yung 33042? Sa videoke, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Putang ina, aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon. I wanna be the bear. Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahihiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatutong kayo dito sa flip-top tang ina nyo. Kakaintindi niya sa inyo. Ayun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Sa pagbabattle ka sa flip-top, peperado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't malit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Buko mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi, sinasabi ko sa iyo, yabi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa ines at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mong hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip-top o sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Yak. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi haanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kung baga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market-market. Nasa body-bagan ka pa lang sa battle rap. Nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkarango tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya i-all in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one. Ito na yung one. Ito na yung one. In a million chance of a lifetime. Yeah. Ayos din yung round to ni Harlem. May mga sumusuntok-suntok din siyang may mga tumatama din siya ng mga linya. Ay, putang ina, nakalimutan ko agad yung binalik niya pa rin yung sa video, okay. Pero hindi ko lang masyado na yun. Ang haba nung naging banat niya dun sa video, okay. So, nung para mga una, yung parang yung nag-uutos yung lasing na tito, medyo okay pa dun. Pero nung in-extend niya pa, para medyo na nawawala. Pero may mga punto pa rin siya sa round 2 na sumusuntok. Ayun, lalo yung kung anong silbi nung ba't ko counterin yung katana kung meron akong secondary at primary, ganon. Parang anong silbi na mili kung milya yung pagitan, ganon. Okay din yung round 2. Pero sa tingin ko kung yung round 1 ni katana magiging kasing lakas nung round 2 niya o mas malakas round 2 niya, matatalo niya yung round 2 ni Harlem. Kaya pakinggan natin yung round 2 ni Katana.
Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati, nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita? Ito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo nun, di pa madaling mahagilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno. Nagagalit siya sa'yo. Halos gusto ang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo si LB sa pagpaparakol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman, asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Putang ina mo. Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina, mas safe pa nga alagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan, may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss, ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Ang galing eh. Hindi mo alam kung saan pupunta eh. Kahit di lumilipad ng manok, pantaya lang boss, ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo. Malas mo lang, mas bayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate, tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat. Lupit eh, no? Kasi akala mo paseryoso na siya na yung dagat-dagatang apoy type shit. Akala mo paseryoso na siya eh. Tapos biglang gagawin kitang bulate tapos tatapat kita sa manok. Tanginang niya. Ang lupit din talaga ni Katana. Hindi mo kasi alam kung saan pupunta yung mga setup niya, no? Kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng Earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Len, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Bibentaya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Sorhenyo. Yeah. Yun, round 2. Although hindi ganun kadami yung puntong pinili ni Katana sa round na to, siguro boboto ko siya dahil sa mas na-entertain ako sa round niya. Kumbaga kumpara sa round 2 ni Harlem, di ba?
Parang yun din lang. Tsaka yung punto na pag mahal mo mga hayop, tas sabon ka, agent ka ng sabong, parang pag manok lang manok lang mahal mo, parang gano'n. Tas yung natawa ko dun sa ay mahal ng Diyos, di ko kumukupas. Tapos yung gagawin kitang bulate, tas itatabi kita sa manok. Mga ganong simpleng lang na makukuha mo agad yung mas malakas pa na impact kumpara dun sa merong magaganda na malalalim, pero minsan mas maganda yung madali mo makukuha kasi ayun na, parang naiisip mo na siya noon pa, pero nung narinig mo na siya tas nakasetup siya sa tugma, parang mas masarap pakinggan, mas madaling kuhanin, parang ganon. So, parang mas na-entertain ako nung round 2 ni Katana, kaya ibibigay ko yung round 2 sa kanya. Yeah. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Walang aawat-awat, hindi mo ako mabibitin. Salanan ko ba? Putang ina, may favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, syempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Ayaw nyo, bias din kayo no? Sige. Ina nyo idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumatel sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Kaya love na love ko kay Nisaki Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi nyo, shoutout sa celebrity homo siya. Uy, putang ina to, sina-shoutout is pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata, mas masahol ka pa kay Ponger. Kung Harlem kilala sa Kripwalk, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng beef at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo kung happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo no? Requirement ba talaga to Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung mangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo Kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pakul kid. Pakul kid. Inan to? Kasi kung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Inan to, bad Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Yung mga weapon ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganito, par? Tapos si Slakwan, kung umasta, kala mo taga Long Beach, pumakit nakatira sa gilid ng coastal. Ina nyo, hindi
Hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2 nag-amoy Coastal Road si Papiw. Ang ina mo? Kasi kung hindi mo pa nag-gets tol, gets na ba bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para fruits of labor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong mag-rip walk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana makapag-Harlem Shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kasi ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong ma-meet, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin. Huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ko ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. That's crazy. Yun, tanga na medyo yung round 3 ni Harlem, yung mga simula niya parang hindi ko masyadong ano yun sa maganda kasi bago yung anggulong nasipat niya yung sa spakol. Kaso medyo mahaba kaya medyo hindi ganun ka-effective. Pero nung papahuli na, okay yung ano niya. Parang mga payo. Parang bilang bago, parang kukunin mo din yun na parang wag kang ma-addict, wag kang mabaliw, wag kang tatama din. Yun, diba? Parang mga ganun. Tapos wag mo akong pakitaan ng kalibugan, pakitaan mo ako ng talim. Ganon. Tapos yung sinasabi niya na sa isa buhay, mag-isa buhay si Katana, parang hinasa muna ng master. Ang galing nung punto na yon. Solid. Tapos yung parang kinakausap niya yung sarili niya, binigyan niya ng chance na mabigyan ng payo yung kanyang 20-year-old self. Solid din yun. Maganda yung panapos, yung bandang dulo nung round 3 ni Harlem. Solid. Yun. Pero pakinggan natin yung round 3 ni Katana. Tangina, nagsha-shoutout daw ako ng espakol. Ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem?
Ang linaw bago siya magpakamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Ikaw pagalit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend, bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isuli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sir Henyo mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Pinaktis mo pa. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, antibay ko Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang side-side na. Ganun dapat ha, huwag ka iyakin. Saan na naman matuto na to? Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Sino na sila? Round 15, Day 2. Harlem vs. Katana, mag-iayos 5 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2, mag-iay para kay Katana. Dikit, no? Ang ganda, solid no? Sa akin, yung round 3 siguro, pwede ko siya ibigay kay Harlem kasi parang dun sa yung katumbas para sa akin nung ispakol na angulo ni Angel, yung Itachi angle naman ni Katana. Kumbaga, maganda yung ginawa ni Katana na nakonekta niya sa best friend ni Harlem na si Juan Tamad, yung buong story kung paano nagsimula. Pero iba kasi yung bigat nung punto na sinasabi ni Harlem sa round 3, yung parang tag dito, yung binigay niya yung pagkakataon para mahasa si Katana. Kumbaga, hindi pa yan yung pinaka-prime mo. Parang ganun. Parang mga payo. Pero kahit sa kabila ng parang payo yung dating, may yung bigat nung punto yung nagustuhan ko Parang nakuha niya yun. Kumbaga kay Katana na hanggang round 3,
maganda yung parang inender niya pa rin yung kahit isda mahal ng Diyos di kumukupas. Pero iba kasi yung bigat nung round 3 lang nung kay Harlem nung patapos na eh. Kasi sila parang parehong bandang dulo na sila lumakas pareha sa round 3. Pero sa round 3 mas nagustuhan ko yung kay Harlem. Di ko lang matanda ako sino yung binoto ko nung round 1. Pero round 2 binigay ko kay Katana, round 3 binigay ko kay Harlem. Hindi ko natanda kung tinabla ko ba yung round 1 o panalo si Harlem o kung ano man. Pero sobrang dikit na laban. Pero yun, ang ganda. Solid din na laban. Natuwa lang ako dun sa parang kinakausap ni Harlem yung sarili niya, yung punto niya dun. Nagustuhan ko yun. Kahit si Katana pa lang yung tinanggap niya nakatalo sa kanya. Hindi, pero yun. Solid na laban. Yun, maraming salamat sa inyo palagi. Baka check nyo yung playlist natin na Rafsed. Baka yung mga hinahanap nyong battles nandiyan na. Nakaka 38 episodes na tayo. So, yung mga kadalasang hinahanap nyo, baka nandiyan na yun. Pero maraming salamat palagi. Ako nga pala si Rafian at itong Rafsed. Kita-kits, comment kayo kung ano yung gusto nyong panooring laban. Yun. Itong Rafsed. I'm out, bro.